Hinamak na manugang. Kabanata 377. Agad na umikot ang magandang mukha ni Linrong. Ang kanyang madilim na pulang kuko ay mahigpit na kinurot ang telepono habang siya ay mahigpit na sumigaw, "Alex Dixon, maghintay ka lang." Ito ay isang kumpletong provocation. Ang isang Pele na umalis sa pamilya Dixon ay talagang nang-ahas na maging napakayabang. Sa isang mabangis na ekspresyon, tumalikod siya at nag-utos, "I-book kaagad ang tiket sa eroplano, babalik ako sa Yan Capital bukas. Ipunan mo ang lahat ng mga disipulo ng iyong gruesome ghost sect." Gusto kong mamatay si Alex Dixon nang walang libingan. Sa isang sulok ng maluwang na sala ay nakatayo ang isang binata na mapatla ang mukha. Kung hindi lang umiikot ang mga mata niya, mukha na siyang zombie. Mahinahon niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, tiyak na mamamatay siya." Pagkasabi noon ay tumalikod ang binata at humarap sa bintana. Iniunat niya ang kanyang kamay at isang itim na anting-anting ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi mabilang na mga pilak na agos ng kuryente ang dumaloy sa anting-anting, na nagbubunga ng sizzling sound. Itinaas ng binata ang command anting-anting at sumigaw. "Kidlat, halika." Sa isang iglap, umihip ang isang malakas na hangin sa kalangitan, at isang kidlat ang tumama mula sa langit, na nagpabingi sa mga tainga. Hinawakan ng binata ang anting-anting sa kanyang kamay. Puno ng killing intent ang mukha niya habang nanunuya. "Alex Dixon, pinatay mo ang aking Panginoon at sinira ang aking sekta. Ang Thunder Order na alam mong gamitin, ngayon ay napino ko na rin ito. Sa pagkakataong ito, dapat kong gamitin ang iyong dugo bilang sakripisyo sa mga tao ng aking gruesome ghost sect." Tuldok. Sa Villa. Kinaumagahan, lumabas si Alex Dixon sa bahay at babalik na sana sa Dixon Prefecture nang makarinig siya ng malakas na ingay mula sa labas. Naramdaman niya agad ang pananakit ng ulo. Dahil mula sa Villa, naghi-hysterical ang kanyang biyenan na si Helena. Tuldok. Kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Siguradong nakipagsabuatan siya sa Luna yon. Dahil lang sa ilang salita ko pa sa kanya, nagtanim siya ng sama ng loob sa akin. Sinamantala niya siguro ang pagkakataong kitilin ang buhay ko. Tulala talaga si Alex Dixon nang marinig yon. Lahat talaga ng klase ng sisi sa kanya ni Helena. Pumasok siya sa sala at sinugod siya ni Helena nang makita siya nito. Sumigaw siya ng malakas, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na magiging ganito kakabisyo. I'll fight you to the death." Malungkot na hinawakan ni Alex Dixon si Helena at hinayla siya sa gilid. Sabi niya, "Hindi ko talaga kilala si Lu Yonggyo. Mom, stop messing around." Mabilis na hinayla ni Jane Lewis si Helena at sinabi kay Alex Dixon na puno ng kahihiyan ang mukha, "Huwag kang makipagtalo kay nanay." Nang magising siya, hindi niya ito matatanggap sa espiritual. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Logically speaking, si Helena, sa kanyang edad, ay nalilito pa rin at nahulog sa aphrodisiac. Ito ay talagang isang kakaibang bagay sa modernong mundo. Normal na hindi niya ito matanggap, ngunit tiyak na hindi posible na itulak ang responsibilidad sa kanyang sarili. Dumating din sina Uncle Shu Fugi at tiyahin at sabay nilang kinukumbinsi si Helena. Nahihiya ang matandang mukha ni Helena. Napaupo siya sa lupa, umiiyak at nagmumura. Pinagalitan niya si Alex Dixon habang sumisigaw na gusto niya itong bitin. Ayaw ni Alex Dixon na abalahin siya. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad papasok ng bahay. Sa mga oras na ito, si Helena ay biglang tila naturukan ng mga stimulant. Sinunggaban siya nito at hinayla para pag-alitan, "Alex Dixon, labis akong nahirapan sa Yan Capital. Kung hindi mo ako bibigyan ng kompensasyon, hindi kita mapapatawad." Kumunat ang noo ni Alex Dixon. "Anong kinalaman ko kung ikaw mismo ang matamaan? Kung hindi ako pumunta sa Yan Capital, mangyayari ba ito?" Pinilit ni Helena ang sarili na sumigaw, "Kung hindi ka nakipaglandian sa ibang babae dito, pupunta ba ako sa Yan Capital? Mananatili ako sa bahay at hindi magdaranas ng ganitong uri ng parusa." Tiniis ito ni Alex Dixon at sarkastikong sinabi, "Helena, hindi na ba magbabago ang mundo? Isisi mo ba ito sa akin? You dare to talk back to me?" Sa sobrang galit ni Helena ay sinampal niya ito. Hinarang ni Alex Dixon ang sampal niya at tumayo sa gilid. Mabilis na lumapit si Uncle para hawakan si Helena at pinayuhan, "Eldest sister, tapos na ang bagay na ito.
Tsaka wala pang nakakaalam tungkol dito. Saan ko ilalagay ang aking mukha? Umiyak si Helena na may luha at uhog. Hindi, lahat ng bagay na ito ay kasalanan ni Alex Dixon. Kailangan nating ipapalit sa kanya ang pangalan ng villa sa pangalan ko. Tretuin mo lang ito bilang kabayaran sa pagkawala ko sa isip. Natigilan si Alex Dixon. Sa sobrang galit niya halos matawa siya. Matapos ang lahat ng oras na ito, ang kanyang biyenan ay sumisigaw at sumisigaw sa bahay. Ang tunay niyang intensyon ay kunin pa rin ang kanyang villa. Agad naman siyang tumanggi, imposible. Huwag mo nang isipin. Galit na galit si Helena kaya sinabi niya kay Shufugi, tingnan mo, ang basurang ito ay dumating sa Yan Capital at ang kanyang mga pakpak ay mas malakas. Talagang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, at hindi man lang siya nakikinig sa akin. Umiti ang kanyang tiyuhin at sinabi kay Alex Dixon, Alex, dahil mayroon kang dalawang villa, maaari mong ibigay ang isa kay nanay. Bago pa siya matapos, malamig na pinutol siya ni Alex Dixon, walang makakausap sa akin. Sa sandaling ito, tumakbo ang gwardya upang ipaalam sa kanya sa takot. Mr. Dixon, isang babae ang dumating kasama ang isang malaking grupo ng mga tao at sinabing hinahanap kanya. Isang babae? Tanong ng guard. Nagulat si Alex Dixon. Hindi kaya siya nagpunta para hanapin si Su Chingcheng nitong mga araw at hindi makapaghintay na magdala ng grupo ng mga tao para hanapin siya. Kung ganoon talaga, masakit sa ulo. Mabilis siyang naglakad patungo sa pintuan. Anong babae? Bigla ding nabuhayan si Helena at agad na tumalo ng 30 talampakan ang taas. Alex Dixon, nakikipaglaro ka ba sa mga babae sa labas? Ngayong lumapit sila sa akin, sabihin ko sa iyo. Kung hindi mo papalitan ang pangalan ng villa sa akin, hihilingin ko sa aking anak na hiwalayan ka. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at humakbang palabas. Nagpakita rin si Jane Lewis ng kakaibang ekspresyon at itinaas ang kanyang mga takong. Naglakad si Alex Dixon sa pintuan at nakita niyang may 7 o 8 luxury cars na nakaparada sa kalsada sa labas ng pinto. Isang dosenang bodyguard na nakaitim ang nakatayo sa dalawang hanay. Nakatitig ang mga ito sa kanya nang may pag-iimbot. Isang katulong na may hawak na payong ang magalang na nakatayo sa likod ng isang babae. Ang babaeng ito ay may suot na kulot na buhok at ang kanyang mapupulang labi ay nagninangas. Bahagyang umangat ang kanyang mga mata ng peach blossom, at naglabas ng maganda at mabangis na aura ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, may bakas ng lamig sa mga mata niya. Sa hitsura pa lang niya, hindi siya mabait na tao. Nang makita ni Alex Dixon ang babaeng ito, agad siyang nagsalubong ng kilay. Nag-cross arms ang babae at bahagyang tumaas ang kilay. She said provocatively, ano? Nagulat ka ba na makita ako? Nakabawi na si Alex Dixon sa kanyang pagkabigla at malamig na sinabi, ano ang gusto mo? Mabilis na lumabas si Helena. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita ang isang magandang babae na nakatayo sa harapan ni Alex Dixon, agad siyang nagalit at sumugod habang umaangal. Ang galing mo Alex Dixon. Ang lakas ng loob mong kumabit sa ganyang vixen. Habang nagsasalita siya, agad siyang sumugod gamit ang kanyang mga kuko at kuko, gusto niyang sunggaban ang babae at bugbugin. Hindi siya pinigilan ni Alex Dixon at pinayagan si Helena na sumugod. Sa anumang kaso, alam niyang tiyak na maghihirap si Helena. Sure enough, bago pa mapunta ang sampal ni Helena ay sinunggaban na ito ng katulong sa tabi ng babae. Agad siyang sinundan ng sampal at sumigaw sa malalim na boses. Saan nanggaling ang shrew na ito? How dare she be so impudent in front of Miss Lin? Napahampas si Helena sa lupa at sa kanya lang namalayan na may kumpol ng mga bodyguard na nakatayo sa likod ng babae. Agad siyang natakot at mabilis na tumakbo sa likod ni Alex Dixon, sumisigaw habang tumatakbo. Alex Dixon, ano ka ba, ginawa na naman itong basurahan. Ubo. Kung gusto mong hanapin si Alex Dixon, ilayo mo na lang siya. Walang kinalaman ang lahat sa Lewis family natin. Sa sandaling ito, tumakbo si Jane Lewis palabas ng bahay at natigilan nang makita ang labanan. Kabanata 378. Gusto ng katulong na humakbang, ngunit itinaas ng babae ang kanyang kamay at pinigilan ang katulong. She said with a smile that was smile, forget it. Just come back and keep a low profile. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na ang aming Dixon family ay binubuli ang iba gamit ang aming kapangyarihan.
Dixon family. Nang inag ang puso ni Jane Lewes at napasigaw siya, ikaw ay mula sa Dixon family sa Yan Capital. Umiti ang babae at buong pagmamalaki, by the way, let me introduce myself. I am Dixon Rong from the Dixon family in Yan Capital. Kagagaling ko lang sa abroad at bumisita kay Alex Dixon. You have been with him for so matagal na, pero hindi mo pa rin alam ang totoong pagkatao niya, di ba? Mabagsik ang mukha ni Alex Dixon. Agad niyang pinutol si Dixon Rong, tell me, what exactly do you want? Ano? Tinakpan ni Helena ang namamagang mukha at biglang tumangala kay Alex Dixon dahil sa gulat, ikaw. Ikaw. You are from Dixon family. Young master. Sa kanyang pagkabigla, hindi man lang makapagsalita ng maayos si Helena. Nanginginig ang boses niya. Napabuntong hininga din si Jane Lewes at gulat na napatingin kay Alex Dixon. Ang pangit ng mukha ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na tatakbo si Dixon Rong sa harapan ng Villa at lantarang ilantad ang kanyang pagkatao sa harap ng pamilya Lewes. Malamig siyang tumingin kay Dixon Rong na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Babaeng ito, masyado siyang mayabang at mayabang. Damn it! Ang layunin ng pagpatay na ibinubugaw mula sa kanyang katawan ay bahagyang nang inag si Dixon Rong at ang kanyang anit ay hindi namamalayan. Natigilan si Helena ng ilang segundo at biglang bumangon at nakangiting sinabi kay Alex Dixon, ayo, ang galing mong manugang. Bakit hindi mo sinabing taga Dixon family ka kanina? Ganito talaga, isang masayang okasyon. Magsasagawa si nanay ng isang piging bukas at aanyayahan ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Shu na sabihin sa kanila ang mabuting balitang ito. Para itong gintong bundok na nahulog mula sa langit. Siya ay dapat na manugang ng isang walang kwentang tao, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay talagang miyembro ng Dixon family sa Yan Capital. Si Helena ay ligaw sa tuwa, at siya ay nasa sabik na halos mabaliw. Tinitigan niya si Alex Dixon nang may maningning na mga mata. Ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa isang gintong bundok. Si Albert Lewes at ang kanyang tiyuhin, na sumunod sa kanya palabas, ay natakot matapos marinig ang kanyang sinabi kanina lamang. Sa sobrang takot ni Albert Lewes ay bumagsak siya sa lupa. Matagal niyang hawak ang puso niya at hindi na bumalik sa katinoan. O mga langit, ang kanyang manugang ay talagang mula sa Dixon family sa Yan Capital. Nanaginip ba siya? Nakabawi si Jane Lewes at nakakunot noong sinabi kay Alex Dixon, you have never told me about your family. How are you going to explain it now? Kung ikukumpara sa ligaw na saya ng ibang tao, hindi siya masaya. Sa halip, nakaramdam siya ng pagkadismaya na para bang niloko siya. Itinago talaga ng katabi niya na 4 na taon na siyang nakasama. Natatakot ba siya na pagnanasaan niya ang pera ng pamilya Dixon? O tinatrato ba niya siya bilang isang gold digger? Nang makita ang nagtatanong na tingin sa mga mata ng asawa, naging pangit ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hindi niya nais na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito. Ngunit si Dixon Rong ay hayagang dumating upang magprotesta, kaya kailangan niyang aminin ito. Asawa, ako talaga. Habang sinasabi niya ito, biglang ngumisi si Dixon Rong at naputol. Anong klaseng pamilyang Dixon siya? Akala mo talaga mayaman siya. Rin lang ang apelyido niya, pero wala man lang siyang qualifications para makapasok sa Dixon family sa Yan Capital. Ano? Hindi siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Helena. May kaakit-akit ng ngiti sa mukha niya kanina, pero ngayong nawala na ang ngiti niya, galit niyang sinigawan si Alex Dixon, are you kidding me? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at malamig na tumingin kay Dixon Rong. Ngayon, sa mata ng babaeng ito, hindi siya miyembro ng Dixon family. Hindi man lang siya qualified na makapasok sa Dixon family. Natatakot siya na itinuring na niya ang kanyang sarili bilang magiging kahalili ng Dixon family. Naturally, hindi niya kilalanin ang kanyang pagkakakilanlan. Inangat ni Lin Rong ang kanyang ulo at sinabing, mauna na kayong pumasok. May sasabihin ako kay Alex Dixon mag-isa. Kamakailan lang, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng pamilya Dixon sa Yan Capital para linlangan at linlangan ang mga tao sa Jing City. Bagamat may relasyon siya sa Dixon family, may kinalaman ito sa reputasyon ng Dixon family. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa kanya ng personal. Tumingin si Helena kay Alex Dixon na may pagdududa at casual na sinabi, ako ang biyenan niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang.
Kung hihilingin mo sa kanya na bayaran ka, hindi ko gagawin. May napansin din siya. Natatakot siya na ang basurang ito ay may kaugnayan sa pamilya Dixon sa Yan Capital, kahit na wala itong kinalaman dito. Ngunit sa huli, ito pa rin ang pamilya Dixon sa Yan Capital. Ayaw pa ring sumuko ni Helena at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong kumita ng kayamanan. Si Uncle Shu Fugi at ang iba ay nagkaroon din ng parehong saloobin. Sa anumang kaso, nakatayo lang sila doon at hindi umalis. Nang makita ito, sinulyapan ni Dixon Rong ang kanyang katulong. Naunawaan ng katulong at agad na humakbang pasulong at sumigaw, "Walang aalis sa inyo, tama ba?" Kung sino man ang hindi sumunod sa utos ni Miss Dixon Rong, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng ibang paraan para maimbitahan kayong lahat. Agad siyang pinalibutan ng 12-dosenang bodyguard sa likod niya at inilabas ang kanilang mga itim na baril. O aking Diyos! Sa sobrang takot ni Helena ay nanlambot ang kanyang mga binti at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sobrang takot ay muntik na siyang mahulog sa lupa. Maliban sa pagiging TV, ito ang unang pagkakataon na tinuro siya ng bagay na ito sa totoong buhay. Si Shu Fugi at ang iba pa ay natakot kaya namamanhid ang kanilang mga anit. Lumingon si Alex Dixon at mahinang nagsalita, "Ma, pumasok muna kayo." Hinanap niya ako. "Anak, tara na." Sa sobrang takot ni Helena ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Wala siyang panahon para pakialaman si Alex Dixon. Hinayla niya si Jane Lewis at tumakbo papasok sa villa. Masyadong nakakatakot ang grupong ito ng mga tao. Inilabas nila ang kanilang mga armas nang walang sinasabi. Kung may sunog, mamamatay ang mga tao. "Alex." Si Jane Lewis ay kinaladkad ni Helena habang nag-aalalang tumawag. Tumango si Alex Dixon sa kanya at sinabing, "Pumasok ka, ayos lang ako." Tumakbo rin si Shu Fugi at ang iba pa sa bahay, natatakot na maapektuhan. Sa sobrang takot ni Helena ay mabilis siyang tumakbo papasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas, isinara si Alex Dixon sa labas. Katsa! Tila nilock niya ang pinto mula sa loob. Umiling si Alex Dixon sa kanyang puso, ngunit ngayon ay sila na lang ni Dixon Rong ang natitira, kaya mas comfortable para sa kanya na magsalita. Matapos makita ang taong pumasok, tumangala si Dixon Rong at sumulyap kay Alex Dixon. Bigla siyang ngumiti ng malamig at buong pagmamalaki, "Alex Dixon, hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob na magpakitang gilas sa akin." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Pinapaalalahanan lang kita na huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan." Nang banggitin ang salitang identity, naging pangit ang mukha ni Dixon Rong. Sa kanyang buhay, kinasusuklaman niya ito kapag ginamit ng iba ang pagkakakilanlan para i-pressure siya. Dahil dito, ang kanyang ama, si Dixon Yulong, ay hinding-hindi makakapagtaas ng ulo sa pamilya Dixon sa buong buhay niya. Lihim siyang tinawag na anak sa labas ng babaeng umiinom. Tungkol naman kay Dixon Old Master, ayaw niyang aminin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang kanyang ama ay pinigilan ng ama ni Alex Dixon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ayaw niyang sinusupil ni Alex Dixon tulad ng kanyang ama. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Rong, at sinabi niya sa isang mahigpit na boses, "Alex Dixon, umalis ka na sa pamilya Dixon. Wala kang karapatang pumasok sa pangunahing gate ng pamilya Dixon. Anong mukha mayroon ka para pag-usapan ang identity mo sa akin?" Umiti si Alex Dixon ng mapang-asar at sinabi sa malalim na boses, "Kahit na umalis ako sa Dixon family, wala kang karapatan na magdesisyon sa Dixon family. Ang tatay mo na si Dixon Yulong ay nagtitiis ng napakaraming taon, pero nagmamadali kang agawin ang Dixon. Ang ari-arian ng pamilya. Alam ba ito ng tatay mo?" Ako. Nawalan ng masabi si Lin Rong. Siya ay labis na nagalit. Kabanata 379. Ang kanyang ama, si Dixon Yulong, ay naninirahan sa karagatan sa loob ng maraming taon, tinitiis ang lahat ng uri ng kahihiyan. Hinihintay niya ang isang araw na magbago ang isip ng Old Master at gagawin siyang kahalili ng Dixon family. Gayunpaman, naghintay siya at naghintay. Naramdaman niya na kung hindi siya babalik kaagad, malamang na ibibigay sa kanya ng matandang master ang ari-arian ng pamilya at tatakbo pabalik sa Yan Capital kasama ang kanyang ama sa kanyang likod. Nais niyang humanap ng pagkakataong mag-strike muna at maneg. Namula ang mukha ni Lin Rong. She gritted her teeth and said, "Alex Dixon.
Don't tell me na gusto mo pang bumalik sa tagapagmana ng pamilya Dixon ngayong ganito ka na. Oo naman. Basta hiwalayan mo si Jane Lewes at gagapangin mo, sa harap ng matandang Panginoon para humingi ng awa, baka palambutin ng matandang Panginoon ang kanyang puso at payagang bumalik ka. Ngunit, napakarami mong naging kalaban, dapat mong maunawaan. Hanggat hiwalayan mo si Jane Lewes, natatakot ako maraming tao ang magnanasa sa pamilyang Lewes, tama ba? Baka mamatay pa ang asawa mo. Nayanig ang puso ni Alex Dixon. Tinitigan siya nito at sinabi ang bawat salita. Lynn Rong, anuman ang sitwasyon, basta't maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ng aking asawa, papatayin kitang walang libingan. Ang kanyang tono ay malamig, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng napakalamig na layunin ng pagpatay. Namanhid ang anit ni Dixon Rong, at bigla siyang nakaramdam ng takot. Siya ay labis na nagalit at sinabing, hindi ako nananakot sa iyo, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung wala ang iyong proteksyon, hindi banggitin ang isang Jane Lewes lamang, natatakot ako na ang buong pamilya Lewes ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Namula ang mukha ni Alex Dixon. Gusto niya talagang pabulaanan si Dixon Rong. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang sinabi ni Dixon Rong ay totoo. Ang mamamatay tao na naging sanhi ng aksidente sa sasakyan ng kanyang mga magulang ay hindi pa nakikita hanggang ngayon, at mayroon nga siyang mga kalaban. Kaya lang, ang mga kalaban na ito ay natatakot sa kanyang lakas ngayon, kaya hindi sila nang ahas na magpakita. Gayunpaman, hanggat iniwan niya ang Lewes family, ang mga kalaban na ito ay hindi maglalakas loob na ay patong ang kanilang mga kamay sa kanya, at ilalabas ang kanilang galit sa pamilyang yan ng Lewes family. Sa oras na iyon, ang Lewes family ay haharap sa isang sakuna. Nang makitang nag-aalangan si Alex Dixon, naging kampante muli si Dixon Rong. She sneered and said, Alex Dixon, this matter is actually easy to solve. Hanggat pumirma ka sa isang kasunduan sa akin, malaya kang putulin ang lahat ng relasyon sa Dixon family. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumasok sa Dixon family. Maaari akong magpadala ng isang tao para protektahan ang kaligtasan ng Lewes family. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malamig at malinaw na boses ng babae ang nagmula sa gilid. Gusto mong putulin ni Alex ang relasyon niya sa Dixon family. Dixon Rong, old master is not dead yet. Kailan ka pa naging master ng Dixon family? Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa gilid. Munting tita, si Dixon Shenglan ay nakasuot ng itim na uniforme na pang-opisina at nakasuot ng maayos. Na may malamig na mukha, lumabas siya sa isang itim na Lamborghini, na sinundan ng 12 ng mga gwardya ng Dixon family. Bahagyang nagulat ang grupo ng mga gwardya sa likod ni Dixon Rong nang makita nila si Dixon Shenglan. Pagkatapos, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at sabay-sabay na sumigaw. Hello, Boss Dixon. Casual na ikinaway ni Dixon Shenglan ang kanyang kamay. Makakababa na kayong lahat, makaakit kayo ng atensyon dito. Pagdating ng panahon, magkakagulo na naman. Ang 20 o higit pang bodyguard na nakatayo sa likod ni Dixon Rong ay magalang na yumuko sa kanya at pagkatapos ay sunod-sunod na umalis. Wala pang ilang segundo, 2 o 3 pinagkakatiwalaang aide na lang ang naiwan kay Dixon Rong. Dixon Shenglan, anong ginagawa mo dito? Galit na galit si Dixon Rong kaya naging berde ang mukha niya. Sinulyapan siya ni Dixon Shenglan at biglang naglakad ng mabilis. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang sampal. Maging si Alex Dixon ay hindi inaasahan ang kanyang sampal. Napataas naman agad siya ng kilay sa gulat. Tinakpan ni Dixon Rong ang kanyang mukha sa kahihiyan at napasigaw sa sakit, Lin Shenglan, nababaliw ka na ba? Nag-cross arms si Dixon Shenglan at malamig na sinabi. Ikaw ay mayabang at mayabang. Ganito ba itinuro ni Dixon Yulong ang kanyang anak? Isa talaga itong kahihiyan sa pamilya Dixon. At saka, nagpapagaling na ngayon si Old Master sa kanyang karamdaman. Pansamantalang ako na ang bahala sa Dixon family. It's not up to decide. Wala kang karapatang utusan ang mga guard ng Dixon family na banta si Alex. Si Alex ay miyembro ng Dixon family. Kung patuloy kang magsalita ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Magwala ka. Galit na galit si Dixon Rong kaya naging purple ang mukha niya.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumakas ang puot sa kanyang mga mata. Pagkaalis ni Alex Dixon, hindi niya inaasahan na idiin pa rin siya sa ulo ng babaeng ito. Nagpakita ng matinding liwanag ang mga mata ni Dixon Rong. Napaatras siya ng 2 hakbang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinabing, Dixon Shenglan, huwag kang maging kampante. Hindi ka lalaki mula sa Dixon family. Sa huli, ang nagmamana ng negosyo ng pamilya ay tatay ko pa rin. Kapag darating ang panahon, gusto kong makita kung gaano kakayabang. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at agresibong umalis. Isang matangkad at payat na binata ang sumunod sa kanyang likuran. Binigyan niya ng malungkot na tingin si Alex Dixon bago ibinaba ang ulo at umalis. Nakasuot siya ng cap na nakatikip sa mukha niya. Gayunpaman, naramdaman ni Alex Dixon na may malakas na aura ang taong ito. Ito ang chi na pag-aari ng isang magsasaka. Pagkaalis ng grupo, mapait nang umiti si Alex Dixon at sinabing, Tita, saan ka napunta sa panahong ito? Nagpakawala ng hininga si Dixon Shenglan at nalungkot ang kanyang mukha. Kanina pa, hindi maganda ang mental na kalagayan ng matandang master, at iminungkahi ng doktor na pumunta siya sa kagubatan upang magpahinga. Bilang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng matandang master, sinamahan ko ang matandang master sa ilang isla sa Hilagang Hemisphere upang magpahinga, at ngayon lang ako nakabalik. Kumusta po si Lolo? Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, at agad itong nagtanong. Not bad, medyo kulang lang sa spirit. Sabi ni Dixon Shenglan at bahagyang lumungkot ang mukha niya, hindi ko talaga akalain na pagkatapos kong umalis sa Yan Capital sa loob ng ilang araw, tatakbo si Dixon Rong pabalik. Masyadong mabango ang kanyang ambisyon halata naman. Habang nagsasalita siya, tumangala siya kay Alex Dixon at dumiretso sa punto. Hindi na mapakali si Dixon Rong. Kailan mo balak hiwalayan si Jane Lewes? Umiti ng mapait si Alex Dixon, Little Tita, hindi ko hihiwalayan si Jane. Hehe. Umisi si Dixon Shenglan at sinabing, talagang binigo mo ako. Ngayong nakabalik na si Dixon Rong sa Yan Capital, kailangan kong alagaan si Old Master. Kailangan ko pang ma-distract para tingnan siya. Bahala ka sa iyong sarili. Wala akong gagawin para sa iyo sa hinaharap. Kung tinuruan mo si Dixon Rong ng isang aralin na tulad nito, kung gayon. Dahil sa pangyayaring ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa Dixon clan, na nagdulot ng inis sa matandang master, makakaapekto sa kanyang kalagayan. Alex, pag-isipan mong mabuti. Kapag hiwalayan mo na si Jane Lewes, halika at hanapin mo ulit ako. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at umalis kasama ang mga tauhan niya. Mabigat ang puso ni Alex Dixon. Alam niya na para suportahan siya, sinampal ng kanyang maliit na tiyahin si Dixon Rong. Pagkatapos nito, tiyak na magrereklamo si Dixon Rong kay Dixon Yulong. Sa oras na iyon, mapaparusahan din ang kanyang munting tiyahin. Higit pa rito, siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa Dixon clan. Gayunpaman, mas imposible para sa kanya na hiwalayan si Jane Lewes. Sa pamamagitan lamang ng palihim na pagpapaunlad ng sarili niyang lakas ay magkakaroon siya ng lakas na protektahan ang kanyang asawa at pamilya. Napailing si Alex Dixon sa frustration at tumalikod para kumatok sa pinto. Saktong pagtataas niya ng kamay ay biglang bumukas ang pinto ng villa. Tumayo si Jane Lewes sa likod ng pinto at tinitigan siya. Natigilan si Alex Dixon at nabigla ang kanyang puso. Hindi kaya ngayon lang narinig ng asawa niya ang sinabi niya. Bahagyang namumula ang mga mata ni Jane Lewes habang mahinang sinabi, Alex. Ako. Hindi ko alam kung anong klaseng kamag-anak ka sa Dixon family, pero, kung napapagod ka na dahil sa akin, hiwalayan mo na lang ako. Ang kanyang tono ay nabulunan, at ang kanyang kalooban ay lubhang mababa. Nakaramdam ng kirot sa puso si Alex Dixon nang marinig niya ito. Niyakap niya ng mahigpit si Jane Lewes at sinabing, anong mga kalokohang salita ang sinasabi mo? Paano kita hihiwalayan? Pero, narinig ko ang sinabi ni Little Tita kanina. Kapag hindi kita hihiwalayan, nasa panganib ka. Si Jane Lewes ay hindi magkatugma at ang kanyang isip ay magulo. Kabanata 400. Hindi niya napigilan ang sarili at hindi niya napigil ang maglakad papunta sa pintuan ng villa at malabong makarinig ng ilang salita. Kahit ilang salita lang iyon ay nabigla siya nang marinig iyon.
Noong nakaraan, alam niya na ang pamilya ni Alex Dixon ay may kaugnayan sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na ang pamilya ni Alex Dixon ay kamag-anak ng Dixon family sa Yan Capital. Ito ay ginawang mas komplikado ang mga bagay. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa napakagandang babae, inutusan na niya ang mga bodyguard na nasa likod niya na ilabas ang kanilang mga baril at itutok ang mga ito sa karamihan. Sa sobrang takot ni Jane Lee West ay nanlambot ang kanyang mga binti at halos lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Hindi pa siya nakakita ng baril sa buong buhay niya. Hindi niya inaasahang mararanasan niya ito ng personal. Paano ito naging normal na pamilya? Sila ay isang grupo ng mga mamamatay tao na pumatay nang hindi kumukurap ang kanilang mga mata. Labis na natakot si Jane Lee West. Ayaw niyang ilagay sa panganib si Alex Dixon. Niyakap ni Alex Dixon ang nanginginig na asawa. Lubhang komplikado ang kanyang emosyon, at nakaramdam din siya ng bakas ng pagkakasala. Kakadala lang ni Lin Rong ng mga tao para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Natatakot siya na natakot niya ang kanyang asawa at ang kanyang buong pamilya. At ang kanyang asawa ay talagang handang magkusa na magmungkahi ng diborsyo para sa kanyang sariling kaligtasan. Lalo siyang nakaramdam ng galit sa puso nito. Si Lin Rong ay talagang kasuklam-suklam. Niyakap ng mahigpit ni Alex Dixon si Jane Lee West at taimtim na sinabi, "Asawa, huwag kang mag-alala. Sa buhay na ito, iisang asawa lang ang pakakasalan ko sa iyo. Hindi kita hihiwalayan. Isa pa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking bagay. Hahawakan ko ng maayos." Nanginginig ang maselang katawan ni Jane Lee West ngunit gulat na gulat pa rin siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Hindi ka ba natatakot na haharapin kanila?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Hindi mo ba kilala si Gong Chi? Hindi mo ba ito nakitang malinaw noong nasa opisina ka ni Lu Yangguyo noong nakaraan?" Nang sabihin niya iyon, naalala rin ni Jane Lee West na noong huling beses na hindi masugatan si Alex Dixon, laking gulat niya kaya hindi siya nakapagsalita ng matagal. Sa pag-iisip nito, pansamantalang nagpahinga si Jane Lee West. Ayaw din niyang hiwalayan si Alex Dixon. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin siya nito. Sa hinaharap, huwag makipag-ugnayan sa mga tao ng Dixon family sa Yan Capital. Kapag naayos na ang usaping ito, magmadali tayong bumalik sa Jinling at aalis sa lugar na ito. Basta malayo tayo sa Yan Capital, lalayo tayo sa panganib. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon, tutulong din siyang ilihim ito, baka magkagulo na naman ang mga kapamilya niya. Sige. Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Ibalik niyo muna sila mama at papa sa Jinling bukas. Babalik ako mamaya." Sumimangot si Jane Lee West. Nag-aalala siya kay Alex Dixon. Pero natatakot din siya na baka may mangyari sa kanyang mga magulang. Tumango lang siya at mahinang sinabing, "Dapat kang umuwi ng maaga." Tuldok. Sa hapon, sinabi ni Jane Lee West sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagbabalik sa Jinling. Gulat na gulat pa rin si Helena at mabilis na sinabi, "Let's go, we will leave tonight." Ngayon lang siya natakot kaya hindi pa siya nakakabawi. Namumula din ang mukha ni Uncle Shu Fugi habang nagtatanong, "Jane, sino ang babaeng yun? Napakaraming tao talaga ang dinala niya rito. Masyadong nakakatakot." Gumamit siya ng kutsilyo at naglabas ng baril. "Kaming mga ordinaryong tao ay hindi pa nakakita ng ganito." Saglit na nag-alinlangan si Jane Lee West. Natatakot siyang takutin ang kanyang pamilya, kaya malabo niyang sinabi, "Nay, kamag-anak iyon ni Alex. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila." Isang hindi pagkakaunawaan. Nakatutok ang baril sa ulo mo. Natural na hindi naniniwala si Helena na may ganoong bagay sa kanyang pamilya. Mapapaliwanag lang ni Jane Lee West, yun ang mga bodyguard ng Dixon family. Lahat sila may dalang baril. Sanay na sila. Kita mo, ayos lang si Alex. Hindi siya nang ahas na sabihin sa kanyang pamilya na si Alex Dixon ay may kaugnayan sa underground forces. Kung hindi, tiyak na matatakot si Helena na hindi siya makatulog sa kalagitnaan ng gabi. O sige, nasaan si Alex? Naalala lang ni Helena at nabigla, nakuha kaya siya ng makapangyarihang babaeng ito. Hindi alam ni Jane Lee West kung matatawa ba siya o maiiyak at sinabing, "Nay, kamag-anak si Alex ng Dixon family. Medyo nag-away lang sila. Nagpunta siya ngayon sa palengke para bumili ng gulay. Hindi ba pinabili mo siya ng gulay, ngayong umaga?"
Ang swerte talaga ng basurang ito. Nakahinga ng maluwag si Helena at bumulong. Saglit na nag-isip si Shu Fugi at maingat na sinabi, Kuya, ang Dixon family ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Hindi katakataka na may dalang baril ang kanilang mga bodyguard. Maraming mga bodyguard ng malalaking pamilya ang ganito. Kung ganoon ang pagtutok ng baril sa isang tao ay ang tamang gawin. Umiti si Shu Fugi at sinabi, Kuya, hindi mo naiintindihan. Ang taong iyon ay kahanga-hanga. Hindi ba lahat ng mayayamang pamilya ay kumilos ng ganito sa TV? Nagpapalabas lang siya. Kung talagang binugbog ng babaeng ito si Alex Dixon hanggang sa mamatay, makakatakas kaya siya sa responsibilidad? It seems to make sense. Napaisip naman si Helena at biglang pumalakpak. Fugi, kung talagang kamag-anak ng Dixon family sa Yan Capital ang basurang ito, masasabing mayaman siya. Hindi ko yata natanong ang sitwasyon ng pamilya ng basurang ito. Nang matapos, agad na hinawakan ni Helena si Jane Lewes at tinanong, Anak, kilala mo ang little tita ng basurang ito? Nakikita ko na mukhang mayaman din ang little tita niya. Bilisan mo sabihin kay nanay. Gaano karaming pera meron ang pamilya ng basurang ito? Nang marinig ni Jane Lewes na binanggit muli ng kanyang ina ang pera, bigla niyang sinabi, Nay, babalik kami sa Jinling bukas. Bakit ang dami mong tanong? Tsaka kahit may pera si Tita Alex, hindi namin pera yan. Natigilan si Helena at malungkot na sinabi, Ano? Gusto mo akong habulin pabalik sa Jinling at iwan siyang mag-isa sa Yan Capital para kumain at uminom? Bumalik na pala siya sa Yan Capital. Oo. Ngayong nakilala na niya ang mga kamag-anak niya, may pera, gusto niya akong itaboy. Hindi ako aalis hanggat hindi niya inilipat ang villa sa pangalan natin. Mom, we've stayed in Yan Capital for too long. Don't you want to go home? Payo ni Jane Lewes, at saka, walang kinalaman ang Dixon family sa Yan Capital kay Alex. Hinayla siya ni Helena pabalik at tumingin sa paligid. Para siyang magnanakaw at nagtanong. Anak, tatanungin kita, kamag-anak ba talaga si Alex Dixon ng Dixon family sa Yan Capital? Sino ang makapangyarihang babae na iyon? Kamag-anak din siya ni Alex Dixon, di ba? Ito, saglit na nag-alinlangan si Jane Lewes. Ayaw niyang sabihin kay Helena ang tungkol sa background ng pamilya ni Alex Dixon. Lumapit si Shu Fugi sa kanya at ngumiti ng nakakaloko, Jane, kung kamag-anak talaga siya ng Dixon family sa Yan Capital, magiging mayaman ang pamilya natin. Oo, may ngiti din si Zhang Faang sa kanyang mukha. Pumunta siya sa harap at sinabing, anong pamilya ang Dixon family sa Yan Capital? Kahit na si Alex Dixon ay kamag-anak mula sa ilang palapag, maaari pa rin tayong yumaman kung kukuha tayo ng mga scrap ng karne at kakainin ang mga ito. Nagningning ang kanilang mga mata habang nakatitig silang lahat kay Jane Lewes. Nakaramdam ng goosebumps si Jane Lewes sa kanyang likod habang nakatingin sa kanya. Nauutol niyang sabi, kamag-anak nga si Alex sa Dixon family sa Yan Capital pero. Sa sandaling ito, pumasok si Alex Dixon na may hawak na mga gulay. Kanina lang inutusan siya ni Helena na pumunta sa palengke para bumili ng berdeng sibuyas at luya. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay bigla niyang nakita si Helena na tumayo na may haplos at sumalubong sa kanya na may ngiti sa labi. Good son-in-law, pagod ka na ba? Dali-dali kang maupo. Lumapit din si Shu Fugi at kinuha ang pagkain mula sa kanyang kamay na may papuri sa mukha. Umiti siya ng nakakaakit at sinabing, tutulungan ka ni Tito na dalhin ito. Kailangan mong magpahinga ng mabilis. Nagbago ang paghamak ni Zhang Faang kay Alex Dixon. Lumapit siya na may dalang mainit na tsaa at pilit na isinuot iyon sa mga kamay niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Helena, eldest sister, how can we let Alex do things like buying vegetables? Kasalanan ko. Paulit-ulit na sigaw ni Helena, pinapangako ko na simula ngayon, hindi ko nahahayaan si Alex na gumawa ng anumang gawaing bahay. Paglilingkuran ko siya ng mabuti. Hindi man lang naisip ni Alex Dixon ang sitwasyon nang tumanggap siya ng ganoong kahangahangang compliment. Napahiga siya sa sofa at hindi nakaimik. Tumangala siya at walang magawa, Nay, Tio, kung may hiling ka, sabihin mo lang. Hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon. Sa tuwing susubukang pasayahin siya ni Helena at ng iba pa, siguradong may hihilingin sila. Ngunit sa pagkakataong ito,
Nakangiting sabi ni Helena, magaling kong manugang, saan ka nagpunta? Pamilya tayo. Abala ka sa pagtatrabaho sa labas. Tungkulin kong pagsilbihan ka. Simula ngayon, tumutok ka na lang sa iyong career. Ako na ang bahala sa gawaing bahay gaya ng pagluluto at paglalaba. Abangan ang susunod na kabanata.